Samantala sa pagpirma ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa panukalang 6.793 trillion pesos budget para sa fiscal year 2026. Ating alamin kung ano nga ba ang may dudulot ito sa taong bayan. Si Sofia Potenciano, una sa balita. With the signing of Republic Act number 12314 or the General Appropriations Act of Fiscal Year 2026, we are committing to implement a budget that serves the people. Yan ang inihayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. matapos pirmahan ng 6.793 trillion pesos budget para sa fiscal year 2026. Nakatuon ang budget na ito sa mga serbisyong direktang mapakikinabangan ng mamamayan, kasabay din ito ang mas mahigpit na pagbabantay sa paggamit ng pondo ng bayan. Ayon kay Pangulong Marcos Jr., tinanggal o nilimitahan ang mahigit 70 bilyong pisong halaga ng ilang unprogrammed appropriations upang mapanatili ang disiplina at maiwasan ang pang-aabuso sa pondo. Pinakamalaking bahagi ng budget ay mapupunta sa sektor ng edukasyon na may kabuuang 1.345 trillion pesos. Pasok ito sa global benchmark ng UNESCO at sasaklaw sa Department of Education, Commission on Higher Education, Technical Education and Skills Development Authority at mga state universities and colleges. Kabilang din dito ang sahod at benepisyo ng mga guro, pagdaragdag ng permanenteng posisyon, pagpapatayo ng mga silid-aralan, pagbili ng kagamitang panturo, school-based feeding program at mga scholarship. Itinuturi namang makasaysayan ang itinalagang pondo para sa sektor ng kalusugan na umabot sa 448 bilyong piso. Muling pinondohan din ng PhilHealth ng mahigit 100 bilyong piso, kabilang ang ibinalik na 60 bilyong piso batay sa naging desisyon ng Korte Suprema. Gagamitin din ang pondong ito sa operasyon ng mga ospital, sahod ng health workers, insurance coverage at primary care services na maaaring magresulta sa mas abot-kayang serbisyong medikal para sa publiko. Halos 300 bilyong piso naman ang inilagak na pondo para sa sektor ng agrikultura. Pagtutuunan nito ang modernisasyon ng supply system, suporta sa mga magsasaka at mangingisda, at pagpapatayo ng farm-to-market roads upang mapabilis at mapamura ang pagdadala ng produkto sa merkado. Sa social services sector, may 270 bilyong piso na budget na nakatuon sa pagpapatuloy ng mga financial aid programs. Ngunit may mahigpit na panuntunan na laban sa pamamahagi ng ayuda ng mga opisyal ng gobyerno. Layon ding maabot ang single-digit poverty rate pagsapit ng 2028 sa pamamagitan nito ng mas sustainable at maayos na mga programa. Mayroon ding pondong nakalaan para sa military at uniform personnel. Sa ilalim ng 2026 national budget, popondohan na ang updated base pay schedule at magbibigay ng mas mataas na subsistence allowance bilang pagkilala sa kanilang sakripisyo at sa patuloy na pagtanggol sa bayan. Tumaas din sa 45% ang alokasyon sa mga local government units na makapagbibigay sa mga LGU ng kakayahang makapaghatid ng serbisyo, Rex. Hindi tayo napapayag na mapunta sa kurakot ang salaping pinaghirapan ng bawat Pilipino. Sa pagharap ngayon natin sa bagong taon, nawa ang apoy na nag-aalab sa ating mga puso ay magdulot ng tunay na pagbabago tungo sa isang maunlad na kinabukasan. Sa ilalim ng 2026 national budget, tinitiyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mas maingat at mas responsable ang paggamit sa pondo ng bayan. Isang budget na tunay na mapakikinabangan ng bawat Pilipino at makatutulong sa pag-unlad ng bansa. Nauuna sa balitang totoo at laging bago. Sofia Potenciano, Alauna sa Balita, Congress TV.